Hanilit Havensiana, binabawalan na siya na bumisita sa kanyang asawa na si Pangulong Duterte na nasa Hague. Ipinagbawal siya na bumisita sa kanya dahil umano sa isang tawag noong July 19, 2025 kung saan napag-usapan daw nila ni Duterte ang legal na issue ng kaso. Ito ay itinatanggi naman ni Hanilit dahil kapag tinatanong siya ni Duterte, ang kanya lamang sasabihin ay di pwedeng pag-usapan yon dahil unauthorized o bawal. Ayan pinagbabawalan siya sa pagbisita. Dito ay kitang-kita na ng buong mundo na totoo at malinaw na malinaw ang nasa Biblia na pinaghaharian tayo ng mga principalities and powers. Ayan yon, kitang-kita na hinahawaan ng mga elite at superpowers ang soberanya ng mga bansa sa mundo. Di ba? Ito yung mga international government tulad ng WHO, UN, ICC, etc. Di ba itong tinutukoy sa Biblia na isinisigaw ng mga tao na justice, justice, pero hindi bigay ng mundo ang justice. Dahil nga, dito sa mundong ito, ang naghahari ay mga superpowers. Ito basahin nyo sa Efeso. Ephesians 6:12, KJV version. That we are not, tayo mga tao ay, we are not against flesh and blood. Ang kalaban natin ay hindi mga tao, but we are against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan, nasusulat yan. Kapag nasusulat, totoo yan. Katotohanan yan. Ayon din sa balita, sa Philippine Star, sinabi ni Hanilit, kay Kaufman yung abogado, sabi ni Hanilit, please do not deprive us of asking other people or asking legal opinions from other lawyers. Binanggit rin ni Hanilit na gusto niya na kumonsulta sa ibang abogado dahil walang impormasyon silang natanggap mula kay Kaufman tungkol dun sa pinagbabawalan silang dumalaw bumisita kay Duterte. Kaya itong si Kaufman parang nakatududa rin. At marami na rin itong iniwang kaso. Si Kaufman, madating ang kaso noon sa Africa, ay iniiwan niya sa ere ang mga kliyente niya. Kaya sana makita ito ni Hanilit na talagang dapat magpalit na ng abogado. Hindi naman direktang sinabi ni Kaufman na siya ang nagbawal ng pagbisita. Milinaw niya na ang ICC detention facility at ang hukom ang siyang may otoridad sa pag-approve ng bisita. Yan po mga kababayan ang ating balita. So, ito ang konklusyon. Ano ang magiging resulta nito kay Mayor Duterte na nakakulong sa The Hague? Siyempre, payat na at mahina, tapos wala pang dalaw mula sa mga minamahal. So, pagka maaaring naman mangyari, humanda na tayong mga Pilipino, malab kong maraming nagmamahal kay Duterte. Sana ay maging panatag at matatag. Ano man ang mangyari, kabayan, sa ating Mayor Duterte, ang payo ko lang sana ay kalma lang. Kalma lang dahil ito ang pinakaplano at nais na maaway na mag-alsa ang taong bayan at magkaroon ng kaguluhan nang sa gayon ay mapipilitan
mag-announce ang presidente na mapipilitan mag-announce ang presidente ng state of emergency. Tapos, pwede na niyang i-delay ang eleksyon pagka nagkagayon. Maging matalino ang mga tao na yon na puno lahat naman ng impormasyon ay nasa internet na. Kung ano man ang fake news, i-search ko. Ano man ang balita, tingnan natin, i-search lahat dahil marami ang fake news. Pero itong balitang ito na mula sa The Hague ay nakaka-alarma. Sa ngayon, kailangan maging matalino na mga tao sapagkat alam mo naman, ginagamit ng mga powers, may kapangyarihan, ang kaguluhan at kahirapan at pagkawatak-wata ng mga tao sa isang bansa para ito ay masahop. When leaders use war or conflict as a reason to stay in power, it can lead to authoritarian rule.